So, basahin po natin sa Colossians o sa Colossus chapter 1 verses 11 to 12 ang salita ng Diyos. Ulitin ko po, sinend ko rin po sa group chat, Colossians or Colossus chapter 1 verses 11 to 12. Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan at makapagpapasalamat din kayo sa Ama. Ginawa niya kayong karapat-dapat na makabahagi sa mamanahin ng mga pinabanal niya ang manang nasa kinaroroonan ng kaliwanagan. Praise be to God. So, lagi po natin ito idadasal kay God, anuman pong pinagdaraanan natin. Lord, palakasin mo po ako sa pamamagitan ng kadakilaan at kapangyarihan mo. So, lagi natin fino-focus na, Lord, yung kalakasan ko manggagaling sa iyo. Ibig sabihin po, kung ang kalakasan natin galing sa Diyos, hindi tayo manghihina. Okay po? Para makatagal at magmatiis. Kung anumang pinagdaraan natin, magtiisin lang natin yon, pero isurrender natin kay God. God, let your holy will be done. At sabi kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Anumang pinagdaraanan natin, rejoice. Deep inside, alam natin na bless tayo kasi may Diyos tayong kasama. At sabi daw, at makapagpapasalamat. Anuman mangyari, anuman sitwasyon sa buhay natin, magpasalamat tayo sa ating Diyos Ama, kay Lord Jesus Christ at sa Holy Spirit. Ginawa niya kayong karapat-dapat. Walang pwedeng magmalaki sa atin, walang karapat-dapat. Si God ang gumawa para tayo ay maging karapat-dapat sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. At sabi niya, mamanahin ng mga pinabanal. Kung ibig sabihin, pinabanal tayo ni God, dapat lumalakad ang bawat isa sa atin sa kabanalan sa pamagitan ng grasya ng Diyos. Ang manang nasa kinaroroonan. Kung wala man tayong ine-expect dito sa lupa na mana, o kung may ine-expect ka mang mana sa lupa, tandaan natin, walang makakapantay sa manang kukunin natin sa kalangitan sa pamagitan ni Jesus Christ. So praise be to God. Basahin po natin sa Salmo chapter 34 verse 15. Sabi sa Salmo o sa Psalms chapter 34 verse 15, iniingatan ng Panginoon ang mga matuwid at pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan o panalangin. Praise be to God. Sabi, iniingatan ng Panginoon. Kaya yun yung panghawakan po natin. Anuman nararamdaman natin, anumang kinakatakutan natin, lagi natin isipan, Lord, sinabi niyo po sa inyong salita. At ako po ay nananampalataya na iingatan niyo po ako. Ang sabi doon, iingatan ang mga matuwid. Kung nais natin ingatan tayo ni God, kailangan nating mamuhay ng may katuwiran. Ibig sabihin, kung namumuhay tayo ng matuwid, hindi tayo pababayaan ni God magpakailanman. Okay po? At pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan. Praise be to God. Ibig sabihin, hindi dahil yun sa tayo ay matuwid. Diba sabi nga kanina, pinabanal. Grasya ni God yung ginamit niya para mamuhay tayo ng may katuwiran at kabanalan. At kapag lumapit na tayo sa Kanya, hindi na tayo ang nakikita ni God. Ang nakikita niya yung anak niyang si Jesucristo na nasa sa atin at ang banal na espiritong sa atin, nagko-communicate sa atin sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi na tayo ang nakikita niya kapag nakaharap tayo, kapag nasa puso natin si Jesus Christ. So, ang matuwid, ibig sabihin, yung matuwid na yun, binigay sa atin ni Jesus Christ. Kaya ano pong ibig sabihin nun? Magpakumbaba. Walang pwede sa atin magmalaki. Kaya ako sinagot kasi banal ako kasi ganun, wag. Kasi po, ayaw ni God yun. Dahil aminado tayo at alam natin sa sarili natin, hindi tayo magiging matuwid, hindi tayo magiging banal kung hindi tayo tinulungan ng Diyos. So dahil yun ay grasya ni God, kay God natin ibigay ang papuri. So lagi natin sabihin, Lord, nagpapakumbaba ako, hindi sa akin galing to. Galing sa inyo, Lord. Kaya ikaw po ang maparangalan. Kaya po every time na nasasagot ni God ang ating mga panalangin, anuman po mangyari, masagot o hindi man masagot, ipaalam natin sa mga nakapaligid sa atin, ultimo online or offline. Sabihin natin sa kanila, praise be to God. Para malaman nila na ang Diyos natin ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng katagumpayan. Basahin po natin sa last verse, sa 2 Corinthians or 2 Corinto chapter 3,
verses 4 to 5. 2 Corinto chapter 3 verses 4 to 5 ang salita ng Diyos. Nasasabi namin ang mga ito dahil sa mga ginagawa ni Kristo sa pamamagitan namin at dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos. Praise be to God. Kung sa aming sarili lamang, wala kaming sapat na kakayahang gawin ito. Lahat ng aming kakayahan ay mula sa Diyos. Praise be to God. So sinasabi po dito, nasasabi namin ang mga ito dahil sa mga, ibig sabihin, kaya tayo nagpapatotoo kasi gusto nating ipatotoo na ginawa yun ni Jesus Christ. Kaya po every time na magbibigay tayo ng kapurihan sa Diyos, lagi nating tandaan na talagang si God ang mag-glorify. So every time na magsasabi ka na ito yung nangyari, lagi mong ipamuka sa sinabihan mo, praise be to God. Huwag mong hayaan na matapos ang testimonya na hindi mo nabanggit ang Diyos. Dahil alam mo, una sa lahat, kaya karoon ng testimonya dahil sa Diyos na sumama sa atin. Okay po? So lagi nating sabihin sa kanila, ito ay gawa ni Jesus Christ. Ito ay gawa ng Diyos, papuri sa Diyos. Sabi, kung sa aming sarili lamang, wala kaming sapat na kakayahang gawin ito. Ibig sabihin lang, ang bawat isa sa atin, sino man tayo, magpakumbaba. Aminin natin na, Lord, hindi ko kaya ito. Pero nangyari ito, Lord, dahil kaya nyo. Lahat ng aming kakayahan ay mula sa Diyos. Gumaling tayo, na-bless tayo, nagamit tayo para kay God, nabubuhay tayo dahil sa kapangyarihan at pagmamahal ng ating Diyos Ama. Papuri sa ating Panginoong Diyos at tayo nga po ay manalangin. Sa pagkakataon pong ito, nawa po pasalamatan natin ang ating Diyos at magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pasalamatan natin siya sa pinakamaliit at pinakamalaking bagay na ginawa niya sa buhay natin. Ipamukha natin sa bawat isa at sabihin natin sa ating Diyos, Lord, it is because of you. Nabubuhay kami dahil sa grasya niyo, Lord. Hurabababa shisa yayaya kasiya rababaka. Yayayaya kasiya rababa shiya yayaka. Kausapin nga po natin ang ating Panginoon. Ikaw at ang Panginoon lamang. Sabihin mo, ang nilalaman ng puso, ang pasasalamat natin sa ating Panginoon. Hayayayaya kashiya yayaya sikirama sikiyayaya sayaraba. Hayayayaya shiyarababa shiyayaka sikiyarababa. We worship you, our Almighty God, our living God, our faithful God, our powerful God. Hayayayaya koramaishi yayaka sikisiyayayaka. Yayayayaya siyarababa shikat sakasiyararara shikiyaraka. Lord, maraming salamat po sa buhay na binigay niyo sa amin. Maraming salamat sa pag-asa. Maraming salamat po sa inyong anak na si Jesucristo, na inyong salita, na siyang dahilan, Lord, kung bakit kami nakanupanumbalik sa inyo. Na siyang nagbigay sa amin ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong banal na Espiritu nang mungusap sa amin at nagpapaunawa sa amin ng inyong salita. Maraming salamat sa buhay na binigay niyo sa amin, sa pag-asa, sa blessings, sa mga provision niyo po, Panginoon ko, sa protection niyo sa bawat isa sa amin, sa pamilya, sa angkan, kasambahay, lahat ng kakilala namin. At Panginoon ko, itinataas po namin sa panalangin lahat ng kakilala namin, lahat na nakakasalamuhan namin, lahat ng pamilya, kamag-anak namin. Ang pagsama nawa niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon ko. Pumasok ka nga po sa puso't isipan ng bawat isa. Ikaw po ang maghari sa bawat buhay ng bawat isa sa aming God. Mind, body, spirit, and soul, take in control, Yahweh, Abba, Father, God, Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. Ipaunawa niyo po sa amin ang inyong layunin at nawa po ang inyong kalooban ang maganap. Huraba asiki shikayaya sikiyara babakasayaka. We surrender everything into your mighty hands and thank you, God, for healing us, restoring us,
loving us, protecting us, and thank you, God, for the gift of salvation through your Son, Jesus Christ. Panginoon ko, kami po'y nagpapakumbaba. We are all nothing, and you are our everything. And we can do everything, God, through your Son, Jesus Christ, who give us strength. Panginoon ko, lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, lahat ng pasasalamat, lahat ng pag-ibig, sa iyo lamang po, o aming Diyos Ama, Lord Jesus Christ and our Holy Spirit, in Jesus' powerful name, Amen. Praise be to God. At binabalik ko na po kay Ate Shane, kung pwede pong si Ate Shane ang